Page 17, O Worship the King. O worship the King, sing. O worship the King, O glorious above, O gratefully sing His power and His love, our shield and defender, the Ancient of Days, pavilion in splendor and girded with praise. O tell of His might, O sing of His grace, whose robe is the light, whose canopy space, His chariots of wrath the deep thunder clouds form, and dark is His path on the wings of the storm. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light, it streams from the hills, it descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Pray, children of dust, and feeble as frail, indeed do we trust, nor find it to fail. Thy mercies, how tender, how fair to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Amen. Sundan po natin sa page 86. Page 86 at the cross. At the cross, sing. Alas, indeed, my Savior bleed, and did my sovereign die. Would He devote the sacred head for such a worm as I am? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I have done? He growed upon the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Well, mark the sun in darkness and shut His glories in. When Christ the mighty Maker died, for man the creatures sing. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight,
and now I'm happy all the day. But dross of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Here, Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen. Biyayang umaga po sa atin lahat. Magsitayo po tayo para sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. At buksan po muli natin ating mga Biblia sa mga Kawikaan, Kabanata 16. Kawikaan, Kabanata 16. Pagpatuloy po natin sa talatang 17. Proverbs chapter 16, verse 17. Kung inyo pong nasumpungan, basahin ko po sa Tagalog at sabayan niyo po ako ng matahimik. Mga Kawikaan, Kabanata 16, talatang 17. Ang lansangan ng matuwid ay umiiwas sa kasamaan. Siya na nagbabantay sa kanyang daan, sa kaluluwa niya nagbabantay. Unang dumarating ang kapalaluan bago ang pagwasak, ang palalong espiritu bago ang pagbagsak. Mabuti ang mababang kalooban at kasama ng mga api, kaysa makisama sa mga hambog at sa samsam nila'y nakibahagi. Sino mang nakikinig sa turo ay umuunlad, at ang nagtitiwala sa Panginoon ay mapalad. Ang may marunong na puso ay tatawaging may pangunawa, at nagpapaunlad ng katuruan ang mainam na salita. Ang pangunawa ay bukal ng buhay para sa nagtataglay nito. Ngunit parusa ang dulot ng kamangmangan sa mangmang na tao. Ang puso ng marunong na tao ay patnubay ng kanyang bibig, at ang kanyang mga labi ay nagpapaunlad sa katuwiran. Ang mainam na salita ay bahay ng pukyutan, matamis sa kaluluwa at sa mga butoy kagamutan. May daan tila matuwid sa tao, ngunit kamatayan ang nasa dulo nito. Ang panlasa ng manggagawa ay gumagawa para sa kanya. Ang kanyang kagutuman ang nagtataboy sa kanya na magpatuloy. Ang taong tampalasan ay nagbabalak ng kasamaan, at ang kanyang pangungusap ay tulad ng apoy na naglalatang. Ang taong masama ay nag-uudyok ng kaguluhan, at ang tsismis ay naghihiwalay sa matalik na magkaibigan. Ang marahas na tao ay umaakit sa kanyang kapwa, at inaakay niya ito sa daang hindi tama. Siyang kumikindat ng mata ay may masamang binabalak. Siyang nagtitikom ng mga labi ay may masamang hinahangad.
Pagpatuloy po natin ang pagbasa. Mga Kawikaan, Kabanata 16, talatang 17. Ang lansangan ng matuwid ay umiiwas sa kasamaan. Siya na nagbabantay sa kanyang daan, sa kaluluwa niya nagbabantay. Unang dumarating ang kapalaluan bago ang pagwasak. Ang palalong espiritu bago ang pagbagsak. Mabuti ang mababang kalooban at kasama ng mga api. Kaysa makisama sa mga hambog at sa samsam nila'y makibahagi. Sino mang nakikinig ng turo ay umuunlad, at ang nagtitiwala sa Panginoon ay mapalad. Ang may marunong na puso ay tatawaging may pangunawa, at nagpapaunlad ng katuruan ang mainam na salita. Ang pangunawa ay bukal ng buhay para sa nagtataglay nito, ngunit parusa ang dulot ng kamangmangan sa mga mangmang na tao. Ang puso ng marunong na tao ay patnubay ng kanyang bibig, at ang kanyang mga labi ay nagpapaunlad sa katuwiran. Ang mainam na salita ay bahay ng pukyutan, matamis sa kaluluwa at sa mga butoy kagamutan. May daan tila matuwid sa tao, ngunit kamatayan ang nasa dulo nito. Ang panlasa ng manggagawa ay gumagawa para sa kanya. Ang kanyang kagutuman ang nagtataboy sa kanya na magpatuloy. Ang taong tampalasan ay nagbabalak ng kasamaan, at ang kanyang pangungusap ay tulad ng apoy na naglalatang. Ang taong masama ay nag-uudyok ng kaguluhan, at ang tsismis ay naghihiwalay sa matalik na magkaibigan. Ang marahas na tao ay umaakit sa kanyang kapwa, at inaakay niya ito sa daang hindi tama. Siyang kumikindat ng mata ay may masamang binabalak. Siyang nagtitikom ng mga labi ay may masamang hinahangad. Ang puting buhok ay putong ng kaningningan. Ito'y natatamo sa pamamagitan ng matuwid na pamumuhay. Mabuti pa ang taong mapagtiis kaysa isang kawal. Ang taong marunong magtimpi kaysa taong sumasakop sa isang lungsod. Talatang 33. Ang sapalaran ay inihahagis sa kandungan, ngunit ang kapasihan ukol dito ay Panginoon ang may bigay. Pagpalain ng pagbasa ng banal na salita natin, Panginoon Diyos. Tayo po'y maghandog ng ating mga ikapo at mga kaloob. Sa ating pong unahin muna natin itong first row, then second row, then third row. Para hindi tayo mag-crowded dito sa gitna. Okay. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon,
na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Makakapuli po tayo mga kapatid. Sa ating pong huling awitin, page 340, Electing Grace. Electing Grace, sing. In eternity, God chose to save many sons of Adam's race. Then He sent His Son to Calvary, there to suffer in their place. Electing grace, saving grace, coming down from eternity, has delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore. Last stanza. The Bible says, not by our works, but according to His grace, which was manifest in eternity, when He chose us as His own. Electing grace, saving grace, coming down from eternity,
delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore. Amen. Ngayon pong umaga, muli po natin ihanda ang ating mga puso at ating pong pag-iisip sa salita po ng ating Panginoong Hesus sa dadalhin po ng ating kapatid, Elder Norman Millares. Maraming salamat at mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang ating Diyos sa araw na ito, sa lahat ng kanyang kabuti at biyaya sa atin. Isang linggo na namang na nagdaan sa ating buhay at tayo po ay iningatan, ginabayan, pinagpala ng ating Panginoon. Kaya karapat dapat lamang po na siya ay ating purihin, luwalatin, sambahin sa araw na ito. Karapat dapat siyang tumanggap ng lahat ng parangal at papuri. Tayo din po ay nagagalak sapagkat meron po tayong mga panauhin po dito. Sila po ay mga relative ni Sister Weng. Ayan, nandito po sila at kapiling po natin. Maraming salamat po at naway maging blessing sa inyo ang inyong pagparito po. Welcome po kayo dito sa Church in the House o House Church ng The Puritan Anabaptist Church. Ayan. Ito po ay Church in the House. Katulad din po ng tuloy. Ayan. Amen. Okay. Hanap ka na lang dyan upang mablado. Yan. Okay. So, hindi na bago sa atin to. Baka kayo po ay nag-expect ng katedral. Pasensya na po. Can't afford na kami ho'y magpatayo ng katedral. Pattern po tayo doon sa New Testament na ang mga churches ay sa bahay po ginaganap ang pagtitipon. The church in the house of Apollos and Priscilla, the church ni Priscilla and Aquila, the church in the house of Nymphas, the church in the house of Philemon. So church in the house po Yeah. Pero hindi naman tayo against sa church building, kaya lang magastos. Milyon ang abutin dyan. We would rather spend million in supporting God's servants or missionaries or pastors than spend it sa isang bagay na wala namang buhay. Ang building, di naman kumakain yan Pero mga misyonero ho ng Panginoon, kumakain. So ito po mga offering natin ho diyan. Yan po ay galing sa Panginoon. Binless tayo. Kaya alinsunod sa itinuturo ng Panginoon, tayo po ay magbibigay. At yan naman po ay gagamitin natin sa pag-support ng mga missionaries. So 6 na pastors and missionaries po ang ating sinusuportahan. May mga pamilya sila, kailangan ho nila kumain. So doon po yan pupunta mga kapatid sa pagsuporta ng mga servants ng Panginoon. Pero kung tayo naman ay i-bless ng Panginoon, payamanin tayo. Yan nga pala topic natin ngayon, yaman Kung tayo ay kalooban ng Panginoon na makapagtayo ng church building, why not? Di ba? Nasa Panginoon po yan, ayon sa kanyang kapasyahan. Okay, hindi natin tatanggihan yon. Alright, so welcome po. Welcome po kayo dito ho. So kung kayo ay wala namang ginagawa pag Sunday at gusto mo makapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, punta lang po kayo dito. Yan. Every Sunday po, 9:30 actually ang aming time talaga, up to 11. Pero minsan maabot kami ng 11:30. At sa hapon naman, prayer meeting, mga 3:30. And then, worship service, 5 o'clock. Pero mamaya po, ay prayer meeting po. At ako naman ay pupunta sa church naman po doon sa Sariaya, Quezon. At ako po ay tagapagsalita ron. At yun naman ay every third Sunday of the month. Then next Sunday po ay Lord Supper na po natin. Huwag niyong kalilimutan mga kapatid. Pero sa umaga ay doon naman po ako magpe-preach gaya ng ating napagkasunduan sa iglesia naman sa Molino, Bacoor, Cavite. So once a month, every last Sunday of the month, doon po ako magpe-preach. So tayo po ay magbabahagi ng mga pagpapalang espiritual sa mga iglesia ng Panginoon. Kaya
isang karangalan at kasiyahan ang makapagministeryo po sa mga pangangailangang espiritual ng ating po mga kapatiran sa iba't ibang mga iglesia. So yun po yung mga daughter churches po natin, mga kapatid. Dito sila nanggaling. Naging mission, tapos naging church, na-organize po sila sa biyaya ng Panginoon. So patuloy tayo tumutulong sa kanila sa mga pangangailangang espiritual ng kanila mga kaluluwa. Kaya napakalaking privilege po yan at karangalan makapag-minister po tayo sa kanila. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po'y nagiging kasangkapan ng Panginoon. Salamat sa kanyang biyaya. Okay. So, yun po, no? Next Sunday, huwag natin kalilimutan, banal na punan. So, tayo po'y magsipaghanda, mga kapatid. Tayo magsipaghanda. Alright. Dumako na po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa Revelation chapter 3. Revelation chapter 3. Meron pa ba akong nakaligtaan na panauhin? Kasama natin kapatid ni Sister Cassie. Ayan. Si, mga ulit pangalan mo? Si Mira. Ayan. Kashmira. Tama ba? Kashmir. Yun. Si Kashmir. Welcome. Okay, Revelation chapter 3 po tayo. Ito po ang ating teksto ngayong pumaga na atin pong pag-aaralan. Alamin po natin ang mensahe ng Diyos para sa ating lahat. Chapter 3, umpisa natin muli sa talatang 14 hanggang 22. Revelation chapter 3 verse 14, tayo po'y magsitayo muli, mga kapatid. Basahin natin sa salita ng Diyos. Please follow me silently. Babasahin ko po sa English, King James Version. Verse 14. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, This thing saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with salve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore, and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, and open the door, I will come into him, and will sup with him, and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. Last verse, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. May God bless the reading of His word. Shall we go to the Lord in prayer? Let's all kneel down before the Lord. Tayo po'y lumuhod. Dakilang Diyos, luwalhati, karangalan at kapurihan ang aming naalay sa inyo sa pagbasa po namin ng iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga salita, O Diyos. Dalangin po namin na gabayan nawa niyo kami ng iyong banal na espiritu. Bigyan po kami ng kaunawang espiritual na maintindihan po namin ang mahalaga niyong mensahe sa amin sa umagang ito. Ipakita niyo po sa amin, O Diyos, ang tunay na kalalagayan ng aming mga puso sa salamin ng iyong mga salita. Expose niyo po ang mga natatagong mga kasalanan, pagsuway. At nawa, Panginoon Diyos, kami po ay bagabagin at patawarin sa aming mga kasalanan. Makasunod nawa kami sa iyong kalooban, kagustuhan at mga utos. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, na pagpalain niyo pong mensahe, maging kapaki-pakinabang sa lahat ng mga makikinig ayon sa kanilang personal na kalalagayan. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na buksan niyo ang aming mga puso sa kaliwanagan at kaunawaan. Gawin niyo pong pagpapala sa aming lahat
ang iyong mga salita. Nawang Panginoon Kristo lamang ang may taas sa aming kalagitnaan. At siya lamang tatanggap ng lahat ng parangal at papuri. Sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito po aming dalangin. Amen. Salamat po. Makakaupo na po kayo. Ito po ang last part na ng ating pag-aaral about Laodicea, the lukewarm church. Yan. Ang Laodicea po ay iglesia po yan, o church. Isang lugar po yan sa atin ngayon ay modern Turkey. Yan. At mayroon pong church doon na kung tawagin na Church of the Laodiceans. Sa nakaraan nating pag-aaral, ang church o ang Laodicea Church ay inilarawan ng Panginoon bilang isang lukewarm church. Lukewarm church. Neither cold nor hot. Look at in verse 16. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Sala sa init, sala sa lamig. Kombinasyon ng mainit at malamig. Ibig sabihin, isang hunyangong iglesia, compromiser, isang church na walang sarili at matibay na paninindigan. Mayamang simbahan, pero mayabang. Ganoon naman no? Kadalasan mga mayaman, mayabang. Self-sufficient. Sabi niya, I have need of nothing. Wala na rin siyang kailangan pa. That is self-sufficiency. Materially prosperous ang simbang ito, but spiritually bankrupt. Ang simbang ito ay spiritually poor. Mayaman nga sa pera. Sabi nila, mayaman sila Tinos talatang 17. Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing. Ayan, ang kanilang akala sa kanilang mga sarili. Now, ito lamang po ang iglesia na binantaan ng Panginoon na kanyang isusuka. Verse 16. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Isusuka kita. That's a very strong language. Hindi ho masikmura ng Panginoon ang mga ginagawa ng iglesyang ito. Dahil hindi po matiis ng Panginoon ang ganitong uri ng iglesia, kaya isusuka niya sila. Napakarami hong mga simbahan ang kasuka-suka sa Panginoon. Yan ho ang kalalagayan ng maraming simbahan ngayon, mga modern churches. Nakikilala po sila, nahayag po sila, ayon ho sa pamantayan at sukatan ng salita ng Diyos. Pag sinukat mo mga simbahan, ayon po sa pamantayan, ayon po sa sukatan o kaya'y katuruan ng salita ng Diyos, hindi ho papasa. Hindi ho sila may tuturing na mga simbahan ng Panginoon. Tayo kaya ba natin masikmura mga ginagawa ng karamihan sa mga simbahan ngayon na ang diwa at espiritu ay katulad sa Laodicea Church? So sa ating pong pagpapatuloy sa ating hong pag-aaral, mga kapatid, ay titingnan po natin yung counsel ng Panginoon sa church na ito, at titingnan din natin yung intention ng Panginoon Kristo sa iglesyang ito, at titingnan din natin yung gantimpala ng Panginoon Kristo sa mga mag-overcome, sa mga magpe-persevere sa tama o katotohanan. Last Sunday, tinignan po natin the introduction of Christ. Pinakilala si Jesus Christ. Yan, sa verse 14, na siya yung Amen, siya yung faithful and true witness. At ikatlo, siya yung beginning of the creation of God. At pagkatapos niyan, tinignan din natin, sila ay sinaway ng Panginoon, nirebuke sila. Sinabi ng Panginoon sa kanila kung anong tunay nilang kalalagayan. Dahil ang Panginoon nakakaalam kung ano talagang tunay na kondisyon at kalagayan ng isang church. Kadalasan yung church mismo hindi nila alam. Sabi ng Panginoon, I know thy works. Verse 15. Pero in verse 17, thou knowest not. You see? Hindi mo nalalaman. So akala nila, okay na sila. Akala nila, wala na silang problema dahil mayaman naman sila. Marahil lahat na ng kanilang kailangan ay nandun na.
Kaya sabi nila, wala na kaming kailangan. Pero sabi ng Panginoon, hindi mo alam that you are wretched, you are miserable, you are poor and blind and naked. You see, only the Lord Jesus Christ knows exactly the true spiritual condition of a church. Salamat na lang, pinaalam ng Panginoon sa kanila. Kaya ganun din tayo. Pag-pray natin mga kapatid, pakita ng Panginoon kung ano talagang tunay na anyo natin, ano ba talaga ang ating tunay na kalalagayan sa paningin ng Panginoon. Huwag tayong maging self-sufficient. Huwag tayong masyadong maging believe sa ating mga sarili. Hindi na tawag na self-confidence. Sa Kanya tayo mag-rely, sa Kanya tayo magtiwala. Siya nakakala. Kaya pag-pray natin palagi, Panginoon, ano ho ba ang aking kondisyon? Ano ba sa tingin nyo? Okay po ba ako o hindi? Kasi yung puso ho magdaraya. Dadayain ka yan, lokohin ka yan. Mismo sarili mo, niloloko mo. Di ba? Mas maigay, Panginoon na magsabi, yan. Kung faithful nga ba tayo o hindi? Kung tapat nga ba tayo o hindi? Kung tayo nga ba ay nasa tama o nasa katotohanan o hindi? Paalam nawa sa atin ng Panginoon. At ang dalangin ko naway ngayong umaga ay pakita rin ng Panginoon ang tunay na kalalagayan at kondisyon ng iyong puso. Naway pakita yan ng Panginoon ngayong umaga sa pamagitan ng kanyang salita. So tayo po ay magpatuloy. Tingnan po natin the counsel of Christ in verses 18 hanggang 20. Sabi ni Jesus Christ sa church na ito, verse 18, I counsel thee. I counsel thee. Gaano kahalaga ang counsel? Gaano kahalaga ang payo? Mabuti na lang, may tagapayo, si Jesus Christ. At siyempre, pag ang Panginoon ng payo, we better listen. Tama? Open our ears. Be attentive. Huwag natin palagpasin ito mga kapatid. Ang payo ng Diyos, payo ng Panginoon Kristo, mahalaga yan eh. I counsel thee. Ang ganitong simbahan ay kailangang payuhan at pagsabihan pag nagkakamali na. Buti na lang, mayroong nasasabi. Kaya pagka tayo ay sinaway, huwag tayo magagalit. Diba? Pakinggan din natin. Maaring tama yung sinasabi. May nakikitang mali sa atin. Ganun po yon. Now, ano po ang counsel ng Panginoon? Number 1, buy of me gold tried in the fire. Verse 18, I counsel thee, Jesus said to this church, to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest see. Gold, buy of me gold, sapagkat ang ginto magko-compensate sa kanilang pagiging dukha sa spiritual na bagay. Now, ano ibig sabihin ng gold? First of all, gold may mean spiritual riches. Spiritual riches. Example, meron tinatawag na rich in faith in James chapter 2 verse 5. In 1 Timothy 6:18 may tinatawag na rich in good works. In Ephesians chapter 3 verse 8, merong sinasabing unsearchable riches of Christ or unsearchable riches in Christ. So ano po yun? Ano meron tayo dito? Ito yung biyaya na nakalaan kay Kristo para sa kanila. Ito yung mga kayamanan na kay Kristo na nakalaan para sa church. Si Kristo po ang ating kayamanan, siya ang ating ginto. No? Lahat ng ating kailangan ay na kay Kristo Jesus. Yun po ang puntos ho dyan. Kaya wag nilang sasabihin, wala na kaming kailangan pa. Kung wala ang Panginoon Kristo, kulang tayo. Hindi tayo kumpleto. Pero kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, kumpleto ka. Amen. Kumpleto ka. Ang biyaya na nakalaan kay Jesus Christ para sa kanila, yan yung kayamanan na tinatawag na kayamanan ng biyaya o riches of grace. At sama ng taglay ni Kristo para sa kanila na tinatawag na kayamanan ng kaluwalhatian o riches of glory. Pangalawa, yung ginto na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. The Word of God, the Word of truth.
I want you to go to Proverbs chapter 23, mga kapatid. Sandali po nating iiwan ng Revelation chapter 3. Babalikan po natin maya-maya lamang. Punta muna tayo sa Proverbs chapter 23. Proverbs chapter 23. Look at this, in verse number 23. Buy the truth. Diba? Sabi doon sa Revelation, buy of me gold. Buy gold. Ano yung gold? Truth. Buy of me truth, and sell it not. Also wisdom, and instruction, and understanding. At saan yan manggagaling? Ay di sa salita ng Diyos. So maliwanag po mga kapatid, ang gold ay tumutukoy sa salita ng Diyos dahil ito ay tried by fire. Subok na ho yan. Sinubok na ho yan ng apoy. Tulad ng ginto. In Psalm 18, verse 30, may mababasa kayong, the word of the Lord is tried. Psalm 18:30. The word of the Lord is tried. At ang salita din ng Diyos, hindi lamang inihalintulad sa ginto, kundi inihalintulad din sa pila o silver. In Psalm 12 verse 6, the words of the Lord are pure words. Psalm 12:6, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth. Okay. Purified 7 times. Kita niyo kung gaano ka-pure ang salita ng Diyos. Purified 7 times. Perfect number 7. 7 is a perfect number. It means complete. Wala nang kulang, wala nang kailangan. Kompleto na. Tapos itong simbahang ito, sasabihin nila wala na raw silang kailangan. Kita mo yan. Kung mapera sila, kung mayaman sila, kung dami nilang miyembro, kung may katedral sila, kung ang laki ng kanilang church building, wala na raw silang kailangan pa. Kita nyo? Ano, hindi na nila kailangan salita ng Diyos. Eh, ito yung perfect, ito yung complete, purified 7 times. Diba? The Word of God is the only thing that can purify a church. The word of truth ang ginagamit ng Diyos to sanctify His church. Amen. When Jesus Christ prayed to His Father in John 17, He said in verse 17, sanctify them through Thy word. Thy word is truth. Amen. Sa atin hong buhay mga kapatid, wala hong anumang bagay na maaaring pabanal, makapagdalisay, makapaglinis ng ating mga buhay, kundi ang salita ng Diyos. Ang salita ng katotohanan. Yan po ang nagsasanctify ng isang church. At yan po ang counsel ng Panginoon, buy of me gold. Kasi pagdating sa spiritual, sablay, bagsak, wala puro perang hinatupag ng simbahan ito Puro pagpapayaman, puro pagpapadami ng miyembro. Yung spiritual na kondisyon, spiritual na kalalagayan ng mga miyembro, wala, bagsak. Kunyari lang, may Bible. Pero mga pinangangaral naman talaga, hindi naman talaga sa Bible Mas gusto pa nila yung mga mensaheng pinulot kung saan-saan. Sa halip na mismo sa purong salita ng Diyos, the pure word of God. Kaya yun ang dahilan kung bakit ang counsel ng Panginoon to buy of them gold from the Lord Jesus Christ. Kasi tried by fire po yan. Again, let's go back to Revelation chapter 3. Notice this, sabi ni Jesus Christ, Revelation chapter 3, in verse 18, I counseled it to buy of me gold. Question, kanino bibilhin yung gold? Buy of me, kay Jesus Christ. You see, only Christ can meet the need of this indifferent church. He's the only one who can meet the need, the spiritual need of this church. And He said, buy of me gold, tried in the fire, for what reason? For what purpose? That thou mayest be rich. Kasi poor sila
Kala nila, rich sila. You see? Pero poor pala sila, no? Ibig sabihin, materially nga, prosperous sila, materially rich sila, but they are spiritually poor. Pagdating sa mga bagay na spiritual, bangkarote po, bankrupt, wala. Walang spirituality, wala. Buy of me gold, that thou mayest be rich. Yan. Yan ang purpose niyan. You see, the church does not need to be spiritually poor. Gusto ng Panginoon ang church niya ay spiritually rich. Hindi ho materially rich. Huwag niyo hawakin ang iglesyang ito. Kung tayo po'y nangupahan lang ho dito, hindi naman atin ho ito, at hindi ho ito mukhang simbahan. Yung mga tayo nahanap nila yung mukhang simbahan, o kaya simbahan. Sabi nila, yun ang simbahan kasi yung building. Doon sila tumitingin sa building sa panlabas. So material, outward ang kanilang tinitingnan. Huwag tayong padaya sa ganon, mga kapatid. Hindi ho ganon ang Diyos. Ang Diyos tumitingin sa puso, hindi ho sa labas, panlabas, nanyo. Man looketh on the outward appearance, sabi ng Diyos kay Samuel, but the Lord looketh in the heart. It is in the heart of the church, yung spiritual na aspeto ng iglesia ang tinitingnan ng Diyos. Kabaliktaran sa tinitingnan ng tao. Palibhasa ang tao, nasa laman, kaya puro ayon sa laman. Ang kanya tinitingnan at humahatol siya ayon sa laman. Ang iglesia spiritual. Mga bagay na spiritual ang kanilang ginagawa at iniintindi. Pangalawang, pinabibili sa kanila ng Panginoon, hindi lamang gold. Sabi niya, verse 18, buy of me white raiment. White raiment. White raiment, that is a symbol of purity. And the righteousness of Christ. The imputed righteousness, not the acquired righteousness, not our own righteousness, but the righteousness of Jesus Christ. White raiment. And the purpose of buying it, that thou mayest be clothed. Kasi naked sila They are spiritually naked. And this white raiment will cover their spiritual nakedness. He said, and that the shame of thy nakedness do not appear. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, mga kapatid, marami sa mga simbahan ngayon nakakahiya. Hubad sila, hubad sa paningin ng Diyos. There is shame. You understand that? Shame. Nakakahiya sila sa Diyos. Yun po ang totoo niyan. Now, para hindi sila maging kahiya, kasi nga, nakakaya nga na makita kang hubot-hubad magdamit. Kaya sabi ng Panginoon, buy white raiment, purity. May kinalaman sa gold yan Ang gold ang nagpipurify o ang salita ng Diyos ang nagpipurify. The truth purifies. Then third, sabi ng Panginoon, in verse 18 pa rin tayo, and anoint thine eyes with ointment or salve. Yung eye salve, that is a compound of various substances na supposed to have a healing quality na pag pinahid sa mata, siguro nung time na yun, may ganun silang ngayon pamatak na, pampatak na, pinapahid, na nakakapagbigay ng healing effect. Meron siyang healing quality. Now, ito po yung pinabibili sa kanila ng Panginoon. And the purpose is, kung bakit sila pinabibili ng Panginoon, because they are spiritually blind. Nang sa ganun, pag in-apply nila yung eye salve na yan, they can see. That you might see your true condition before God. Upang makita kung ano ang mga bagay na higit na mahalaga kaysa material na bagay. To see the beauty of Jesus Christ. And to be adored of Him. Upang makita nila the beauty of spiritual things.
at makita nila sa kanilang tunay na kulay. Ang tao kasi hindi attracted sa mga bagay na spiritual. Kasi nga bulag. Attracted sila sa mga bagay na physical at material. Kasi doon sila buhay. Pero ang taong spiritually dead towards God, wala. Wala siyang interest sa mga bagay na spiritual. Wala. Tingin nyo kaya, nasa mga tao ngayon? Ba't tayo ko konti? Nasaan yung iba? Ando sa sinihan, sa mall, pasyalan, sa mga bagay na hindi spiritual. Pero kung ang tao ay naipanganak na sa espiritu, siya ay isa ng taong spiritual. Pagdating ng Sunday, doon siya sa bahay ng Diyos, sa spiritual na tahanan ng Diyos. The house of God. See? Kailangan mabuksan ang mga mata para makita yung reality at ang kahalagahan ng mga bagay na spiritual, to see the beauty of spiritual things in their true color and their importance. Yan ang kailangan makita. So, nakita natin, kayang tugunan ni Kristo ang pangangailangan ng simbang ito na dukha, hubad, at bulag. Meron si Jesus Christ na ginto para yumaman sila. Meron si Jesus Christ na damit na kayang takpan ang kanilang kahubaran. At meron si Jesus Christ na pampahid sa mata para makita nila ang kanilang tunay na kalagayan. Lahat yan na kay Jesus Christ. Meron siya niyan. At yan ang solusyon. Ano man po ang kahirapan pinagdadaanan ng isang iglesia o simbahan, tangi ang Panginoon Sus lamang po makakatugon po niyan sa pangangailangan ng iglesia. At hindi ho kayamanan. Hindi ho kayamanan na makakatugon sa lahat ng mga pangangailangan at problema o predicament ng isang church. Kaya nakakalungkot po sabihin, maraming simbahan sa ating panahon ang umaasa sa kayamanan. At dahil po doon ay sinasabi nila ng may pagmamalaki, wala kaming kailangan. We have need of nothing. Nakakalungkot na marinig mo yon. Kung hindi man nila sabihin verbally, sa puso nila at isipan, ganun sila Ito po, yung uri ng simbahan na nagsasabing wala na silang kailangan na hindi mo madudoktrinahan. Ito po yung uri ng simbahan na hindi mo na matuturuan. Ito po yung uri ng simbahan na hindi ho nila kailangan ng doktrina. Ang dami ko na, ilan ng mga pastor ang nakausap ko. Pag nais ko, nagtatangka ako magbahagi sa kanila ng salita ng Diyos, ng aral ni Kristo at ng mga apostol, ayaw po nila. Yung dati kong pastor, na Bible Baptist, na ako'y nagsishare sa kanya ng katuruan, nireject niya ako Tapos nabalitaan ko lang, nakarating sa akin, sinabi niya na, ako? Tuturuan ni Norman? Sino nga ba naman ako para magturo sa aking pastor? Hamak na pastor lang din naman ako. Pero yung ganyang pananilita, kahambugan ho yun. Ako, tuturuan ni Norman? Bakit? Ilan na ba sila? Ayan. Sige, tingnan natin. Tuturuan niya ako? Kaya ba niyang lagpasan ito yung dami ng mga miyembro? Yo. Noong time na yun, kakapiranggot lang mga miyembro O nga naman, sino ba namang hamak na pastor na kaunti lang ang mga miyembro ang magtuturo sa isang pastor na may malaking simbahan at maraming miyembro? In short, sinasabi niya sa kanyang puso, wala na kaming kailangan pa. Tanan mo na kami. Si Brother Kimbo, Sister Norma, namit nila yung dati nating kasamahan ho dito Sabagay, Armenian pa naman tayo noon Nung nakita nila doon saan nyo ba nakasalubong? Nakasalubong, tinawagan. Tinawagan. Nangangamusta lang naman. Sister, kamusta ka na?
Okay naman kami, buti naman kami. Yeah. Magkita tayo. Saan ba kayo? Saan na ba kayo nakatira? Dadalaw kami sa inyo. Sagot ba naman bakit kayo dadalaw? Wag na. Wag nyo na kami dalawin. Baka magulo lang kami. Guguluhin nyo lang kami. What? Long time friend. Matagal na hindi nagkikita. Gusto lang mabisita, makamusta. Wag na raw silang guluhin. Sabi ba, anong guguluhin? Baka dudoktrinahan nyo kami. Okay na kami. Maayos na kami. Kasi lumipat sila sa church na mas malaki. Yun. May building. At maraming miyembro. Doon nila gusto. Kaysa doon sa dating tinitipunan namin na bahay lang at maliit lang at kukunti lang miyembro. So, lumipat sila doon. Yan. Kaya sabi nila, wag niyo na kaming guluhin. Ito ka maguguluhin. Naman natin guguluhin. Magbabahagi lang naman tayo ng salita ng Diyos, ng aral, ng katuruan Yung talagang totoong doktrina Babahagi lang naman. Ngayon kung ayaw nila, mataas ang pakinggan, ayaw nila. Hindi na paniwalaan, di bahala sila. Ano masama ho doon? Paano kung tama to? Paano kung yung ibabahagi natin, yun ang totoo, yun ang tama, at yung paniniwala nila ang mali? Paano yun? Lahat naman ng ating paniniwala batay sa salita ng Diyos, Biblia. Wala naman tayo pinaniwala na wala sa Biblia. Kung ano yung aral ni Kristo, aral ng mga apostol, yun din ang ating aral. Hindi tayo nag-iimbento ng sarili nating aral. Masama ho yun, di tama ho yun. Tapos sasabihin, simbahan daw sila ng Panginoon. Yung mga aral nila, hindi naman aral ni Kristo. Pag tinanong mo, saan sa Bible ho yung teaching ninyo? Wala naman may pakita. Yan ba ang tinuro ng Panginoon sa Kristo? Saan po? Doon sa Facebook merong nag-post na katuruan alam ko naman mali tinuturo ng pastor na yon. Nagtanong ako. May kinalaman doon sa kamatayan ni Kristo. Tinubos daw ni Kristo lahat ng tao. Tinubos daw lahat. Lahat daw ng tao tinubos ni Kristo. Si Kristo daw namatay para daw sa lahat ng tao. Yan po yung popular na paniniwala ng karamihan Dati, yan din ang aking paniniwala. Pero sa liwanag ng salita ng Diyos, sa awat biyaya ng Panginoon, naunawa natin. Nagtanong ako. Sabi ko, ang turo niyo po, tinubos ni Kristo ang lahat ng mga tao. Mayroon lang po akong ilang mga katanungan. 3 yung tanong ko 3 major questions. Number 1, kung tinubos na po ni Kristo ang lahat ng tao, ibig po ba sabihin lahat ng tao ay natubos na? Tinubos daw niya di lahat ng tao tubos. Di lahat ng tao wala ng utang. Di lahat ng tao maliligtas o ligtas na. Doon sa hindi, kailangan sumampalataya. Yun, sumampalataya daw. Pero bago yun, nagtanong ako meron ba tayong mababasa sa Biblia na tinubos ni Kristo pero hindi tubos? Kasi ang turo niya, tinubos daw lahat, pero kailangan sumampalataya. Sa makatuwid, yung hindi sasampalataya, di mapapahamak, di ba? Natubos na raw yun Paano yun? Kung natubos niya na, ba't mapapahamak? Kasi nga, hindi sumampalataya. Meron palang tinubos na hindi natubos. At sino yung hindi natubos? Hindi magsasampalataya. Kaya ang pangatlo kong tanong meron ba tayong mababasa sa Biblia na pati ang mga hindi sasampalataya kay Kristo, tinubos niya? O mga tinubos lang niya yung mga sasampalataya? Saan sa Biblia mababasa natin na ang Diyos ay nangako na pati ang mga hindi sasampalataya kay Kristo, ililigtas niya? Saan sa Biblia? Ngayon, kung sasabihin, siyempre, maliligtas lang yung sasampalataya. Hindi lahat tinubos. Yun lang pala sasampalataya. Ba't niyo tinuturo na lahat tinubos? Kung yung ang maliligtas lang pala, yung sasampalataya lang sa Kanya. Hindi naman pala lahat sasampalataya. Ba't pa niya tutubusin yung mga hindi sasampalataya? Nakita mo niyo? Pangatlo, may nabasa ako sa Biblia
Sa John chapter 10 eh. I gave my life for the sheep, sabi ni Jesus Christ. Ibinibigay ko ang aking buhay sa mga tupa. Tanong, pati ba sa mga kambing, ibinigay niya ang kanyang buhay? Hindi natin may kakaila sa Bible, dalawa lang uri ng tao, tupa at kambing. At nasa Bible mga kapatid, lahat ng kambing ibubulid ng Diyos sa everlasting fire. Nasa Matthew chapter 25 yan. Hahatulan niya yan. Ito, tanong ko, pati ba mga kambing kasama sa mga tinubos ni Kristo? Na bandang huli ay ibubulid din pala sa everlasting fire? Saan natin, sabi ko, saan nyo mababasa sa Biblia na sinabi, pati sa mga kambing, inalay ni Kristo ang kanyang buhay? Basa. Hindi yun niya sinagot yun. Tinitingnan ko eh. Wala eh. May sagot ba, Brother Kim? Wala eh. Pati si Brother Kim, nag-comment din eh. Kita nyo? Pero tinuturo nila, tinubos daw lahat ng tao. Pati mga hindi sasampalataya, tinubos niya. Walang gano'n sa Bible. Basahin natin, John chapter 3, verse 18. Basa. Sa Biblia ho tayo. Kita yung mga turong yan. John 3:18. He that believeth on him is not condemned. Sino hindi mako-condemn? Yung nag-believe. Di ba? Paano yung hindi mag-believe? Tuloy ang basa. John 3:18. But he that believeth not is condemned already. Notice, hindi yung sinabing will be condemned. Ang sabi is condemned already. Lahat ng taong hindi sumasampalatay kay Kristo at hindi mananampalatay kay Kristo, condemned already na sila. Ang hindi lang mako-condemn, mawawala ang condemnation pag nag-believe kay Jesus Christ. Naunawaan mo ba yan? Kung hindi ka pa nakakatiyak na yung kaligtasan, you better believe in Jesus Christ so that you will not be condemned. May pag-asa pa habang nabubuhay. Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. You see? So nakita natin, may magbibilib, merong hindi. Yung magbibilib, hindi yan hahatulan. Yung hindi magbibilib, condemn already. Bakit? Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. So yung hindi sasampalataya, maliligtas? Hindi, di ba? Kasama sa tinubos yun? Kaya yun ang tanong ko meron bang tinubos si Kristo na hindi natubos? Kung kasama sa mga hindi magbibilib, kung ang mga hindi magbibilib kasama sa mga tinubos ni Kristo, di dapat tubos yun. At magbibilib yun. Correct? Sige, kayo, mag-isip kayo mga kapatid, kung tama sinasabi ko sa inyo. Binabasa ko lang Biblia eh. Di ba? Verse 36. Kaya delikado, hindi magbibilib. Magbilib ka na habang may time ka pa. Verse 36, he that believeth on the Son hath everlasting life. Sino lang ang may everlasting life? Yung nag-believe on the Son. Tama? That's a precious promise. Meron ka na bang buhay na walang hanggan? Pastor, paano po ba? Ayan. Believe on the Lord Jesus Christ. Amen. He that believeth on the Son hath everlasting life. Ay hindi magbibilib. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Ngayon, ito tanong ko, yung tao na ang wrath of God abides in him, kasama sa tinubos yun? Hindi ba alam ni Jesus Christ kung sino magbibilib sa kanya at kung sino hindi? Alam niya, di ba? Kung alam pala niya kung sino hindi magbibilib, ba't pa niya tutubusin yun? Hindi naman pala magbibilib eh. Kita nyo? Pero yun ang tinuturo ng karamihan sa mga pastor. Dinadaya nila ang mga tao. Pinapangakuan nila ng isang bagay na hindi naman ipinangako ng Diyos. Kaya tuloy mga tao confident, indifferent, careless. Mahal naman ako ng Diyos eh. Hindi niya ako hayaan pumunta ng impyerno dahil mahal ako ng Diyos. Kahit ako gumagawa ng kasalanan. Saan mo nabasa sa Biblia yun?
Pag hindi ka nag-believe, you are condemned already and the wrath of God abides in you. It's not the love of God. It's the wrath of God that abides in you. So you better repent of your sins and believe in Jesus Christ. He is the only way. He is the only one who can forgive your sins, gaano man karami yan, gaano man kalaki yan, at kanyang lilinisin yan by His blood. Because He is the Lord and Savior, Jesus Christ. Yan sana ituturo namin eh. Doon kay Sister Toot, at kay Brother Toot, at kay Pastor Toot. Kaso ayaw nilang makinig. Wag na raw namin silang istorbuhin. Wala na silang kailangan pa. Okay na raw sila. Kita niyo mga kapatid? Kaya yung Laodicea Church, yan. Delikado yung sinabi nilang, I have need of nothing. No. Lagi tayong may kailangan. At lagi nating kailangan si Jesucristo sa ating buhay. We cannot live without Christ. We cannot. Jesus said, for without me, you can do nothing. John 15 verse 5. Kaya itong simbahang ito, self-sufficient. Ang kanilang sufficiency ay nasa kanilang mga sarili. Ang kanilang kasapatan ay nasa kanilang mga sarili. Hindi po kay Jesus Christ. They don't rely completely on Christ for spiritual life. Kayamanan ang pinagmamayabang at pinagmamalaki nila. Ngayon, ano sabi ng Panginoon sa kanila? Verse 19. Let's go back to Revelation chapter 3 verse 19. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Repent. Turn away from your sins, from your wrongdoings. Repent. And then, turn to God. Go back to God. Yan po yun. Repent. Ngayon, kung totoo silang tunay na simbahan ng Diyos, magre-repent yan. Tama? Amen. Ngayon, pag hindi sila nag-repent, ano ibig sabihin yan? Hindi sila totoong simbahan ng Diyos. Ganon din sa ating mga kapatid. Pag tayo ay nagkakamali na, sinasabi na ng Diyos sa ating mga kamalian, mag-repent na tayo. Hindi na tayo ng tawad sa Panginoon. Huwag na natin alagaan pa yung ating kasalanan, pagtatanggol pa natin, iingatan pa natin, tatago pa natin. Iyaging natin sa Panginoon. Confess. If we confess our sins, John said, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Alright. Next, let's go to the intentions of Christ. Look at in verse 19. Sabi ni Jesus Christ, as many as I love, I rebuke and chasten. You see, Christ's statement shows that His love is limited. Ito na naman. May popular teaching, popular belief na mahal daw ng Diyos lahat ng tao. God loves everybody. Is that true? Ang ginagamit na, John 3:16, for God so loved the world. Yung world daw lahat ng tao. Sino nagsabi? Pag-aralan mabuti kung ibig sabihin ng world. Hindi po yan every individual. Meaning Jews and Gentiles. Meron ding inibig ang Diyos sa mga Jews, meron din siya inibig sa mga Gentiles. But it does not mean every individual without exemption. The Bible doesn't teach that. Because if God loves everybody as we are told, as it is popularly believed, then this statement does not make any sense. Right? Kasi sabi diyan, as many as I love. Because this statement implies that there are some that are not in the many that He loves. There are some that are not in the many that He loves. Kasi ang sabi niya, as many as I love. Tanuhan niyo po mga kapatid, it is used in the limited sense. Yan. No? Sometimes, kasi sa pag-aaral ng Bible, sometimes you have to look
at the Bible and look up the expression as many as. For example, in John 17 verse 2, no need to turn that. Just listen. In John 17 verse 2, Jesus said, "As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him." Again, in Acts 13:48, "As many as were ordained to eternal life, believe." In John 1:12, "But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God." In Acts chapter 2, verse 39, "For the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call." Now, ano ibig sabihin to? This means, this teaches that God made a distinction. As many as I love. And this is not universal love. This is electing love. Kinanta natin kanina. Diba? Ang title na kinanta natin? Electing grace. In eternity, God chose to save many sons from Adam's race. Not all the sons of Adam, but many sons from Adam's race. Then He sent His Son on Calvary, where He suffered for their sins. Electing grace. Electing love. At yan, mababasa nyo sa Ephesians chapter 1. May time pa ba tayo? Ephesians chapter 1 verse 4. Basahin ko lang po, mabilisan lang para maintindihan po natin. Ephesians chapter 1, talking about God's love. Ephesians 1:4, "According as He hath chosen us." Ito ay sinasabi ni Paul sa mga believers sa Ephesus. According as He has chosen us in Him. When? Before the foundation of the world. You see that? In eternity past, may mga pinili ng Diyos that we should be holy and without blame before Him. In love, look at that. In love, verse 5, "having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will." As many as I love, that is electing love. Secondly, that is eternal love. Love before the foundation of the world. In John 13 verse 1, the Bible says, "Having loved His own which are in the world, He loved them unto the end." Pag pinag-aralan natin pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos di ko nagbabago. Constant yan, eternal yan. So lahat ba ng mga nasa impyerno, inibig ng Diyos? Kung inibig ng Diyos, di sana wala nang pupunta ng impyerno. Dahil ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Sabihin, kasi hindi sila sumampalataya. So, ibig sabihin, nagbago ang pag-ibig ng Diyos dahil hindi sila sumampalataya. Nagbago na pag-ibig niya. Hindi na sila love. Anong klaseng pag-ibig yun? Pag inibig ng Diyos ang sama kasalanan, ililigtas yan. Hindi niya hayaan mapahamak sa impyerno yan. Having loved His own, He loved them unto the end. And this is also chastening love. As many as I love, I rebuke and chasten. Hebrews 12:6, listen, "For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth." Going back to Revelation chapter 3, again Jesus said, "I rebuke and chasten those whom I love." I rebuke, sinasaway ko, and chasten, hinahagupit ko, pinapalo ko, hinampas ko. You see, listen, if a person is not rebuked and chastened of the Lord, then the Lord must have not loved him. Kung totoo kang anak ng Diyos, pag may ginawa kang kasalanan, hindi ka konsinti ng Panginoon. Una muna, sasawayin ka, paalalahanan ka. Pero pag matigas pa rin, lumalaban ka pa rin, ayan, hatawin ka na. Hampasin ka na. Yun po yun eh. You see, chastisement is proof of God's love. It let us know that the Lord loves us. Ano sabi ng Proverbs 13:24? Makinig po kayo, Proverbs 13:24. "He who spareth his rod hates his son,
But he who loves him chastens him many times. Di ba, katulad din natin mga magulang, pag mga anak natin, gumagawa ng mali, kasalanan, matapos na pagsabihan, pangaralan, ganun pa rin ginagawa. Anong kasunod? Hataw na, papaluin na. Ganun din po ang Diyos. God loves us, and He doesn't spare the rod. Tandaan natin yan, pag tayo ay disobedient, sutil, suwail na anak, God will not bless you, He will chastise you. Pag mali ginagawa mo. Kaya magtaka ka, mali na ginagawa mo, umaasenso ka pa. Lalo kang muunlad. Kaya tuloy, yung konsyensya mo, kinakalyo na, parang akala mo yung ginagawa mo, tama. Mahal ako ng Diyos, oh. Kahit mali ginagawa ko, pinagpapala niya ako, oh. Kasi mahal ako ng Diyos. Ha? Ang sabi mo, baka hindi ka anak ng Diyos. Kasi sabi ho whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Walang anak ang Diyos na hindi nakakatanggap ng latay. Isa lang po, ito paulit-ulit ko sinasabi, isa lang po ang anak ng Diyos na walang kasalanan. Sino po yun? Jesus Christ. Pero wala siyang anak na walang mga hampas o latay. Ulitin ko, isa lang po ang anak ng Diyos na walang kasalanan. Pero wala siyang anak na walang latay o mga hampas. Ultimo, si Kristo ang only begotten Son of God tumanggap ng latay ng mga hampas. Ikaw pa kaya? Espesyal? Untouchable? Anak ako ng Diyos eh. Oh? Pag hindi ka sumusunod, hatawin ka. Kasi anak ka niya eh. Kita nyo? Ang pamalo pala ay katibayan at patunay na ikay anak ng Diyos at mahal ka ng Diyos. Kaya sabi niya sa church na ito, as many as I love, I rebuke and chasten. The first thing He will do is rebuke us. At gagawin niya yan sa pamamagitan ng preaching of the preacher o kaya by pricking your conscience o kaya by strange providence. Hindi mo alam, ba't nangyari to? Providence ng Panginoon, just to remind you. At marami pa siyang mga pamamaraan. Now, secondly, He chastens us. And the same way we do with our children, we rebuke, meaning we scold them, and then we chasten them, meaning we whip them. Pag hindi umubra yung scolding or rebuke. Kung hindi ho tayo makuha ng Diyos sa rebuke o saway, then He will chasten us. Hahampasin tayo ng Panginoon. Kaya itong simbahan ito, hampasin ng Panginoon eh. Yan. Now, para po makatakas tayo sa rebuke and chastisement, sabi ng Panginoon, be zealous and repent. If they repent, they would not suffer this rebuke and chastisement. But if they do not, it will come to them with certainty. Kaya ang rebuke and chastisement are signs of God's love, even though they show His displeasure with our conduct. Then we have here verse 20, behold, I stand at the door and knock. Naku, marami hong nagkakamali sa interpretation dito. Marami po mga pastor, mga simbahan, mga nagsasabing born again, mga Christian, mali ang interpretation dito. Ayon sa turo po nila, ang pintuan daw dito ay ang puso ng tao. Ginagamit nila ito Revelation 3:20, para ang mga tao po'y patanggapin. Ang puso daw dito ay puso ng tao at si Kristo ay kumakatok sa pinto ng puso para daw ang sa makasalanan ay maligtas. Kinakailangan niyang pagbuksan o kaya patuluyin si Jesus Christ sa kanyang puso dahil kung hindi, hindi makakapasok o kaya makakalabas si Jesus Christ. Na para bang ang tao ay mas makapangyarihan kaysa kay Kristo. Maling-mali po ang katuruang iyan. Maling-mali po. Ito po ang tamang interpretation. Una-una, hindi po ito address
sa mga makasalanan. Ito po'y sulat, address sa church. Ang kausap po dito ni Jesus Christ, church sa Laodicea. Okay? The Lord is knocking at the door of the church, not the heart of the sinner. Secondly, the Lord is knocking at the door, not that they might be saved, but that they may be restored to usefulness in His church. Fellowship, not salvation ang issue po rito. Christ is knocking at the door not for them to be saved, but for them to repent. See? Third, kung ang door is the heart, He does not knock the door. He opens it. In Acts chapter 16, verse 14, may isang babae po doon, ang pangalan Lydia. Basahin niyo po. And the Lord opened the heart of Lydia. You see? That she might attend unto the things which was preached by Apostle Paul. At binuksan sa Tagalog, at binuksan ng Panginoon ang puso ni Lydia. Oh, kaya pa nang buksan ng Panginoon puso ng tao. Ba't pa niya kakatukin? Di ba? At pagkakayakin na to, pagbubuksan kaya siya? Hindi, never. Kaya siya na magbubukas. Hindi ko pinagbuksan si Kristo ng aking puso, binuksan niya ang aking puso. Pero tinanggap ko siya. Pero ako munang tinanggap niya. Bago ako. Yung pagtanggap ko kay Kristo ay epekto na lamang yan ng pagtanggap niya sa akin. Yung pagbubukas ko ng aking buhay sa Kanya ay epekto lamang yan ng pagbubukas niya ng aking puso. Hindi ako, si Kristo ang gumawa ng lahat. Kaya ang kaluwalat yan sa Kanya, hindi sa akin. Nakita ho ninyo mga kapatid? Kayang buksan ng Panginoon ang puso ng isang tao eh. Kahit matigas pa yan. Kahit nakapadlock pa yan. Di ba napag-aralan natin dito rin? Siyang nagbubukas, siya ang nagsasara. Chapter 3, ayan o, sa verse 7. He that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. He has the power. Ang power na kay Kristo wala sa tao. Kaya kahit na yung tao ayaw, pag ginusto ng Panginoon na maligtas yan, maliligtas yan. Di ba ikaw ganon? Ayaw mo nung una? Ba't ngayon nagkagusto ka na? Dahil sa'yo? Hindi ha. Binuksan ka. May ginawa si Kristo sa'yo na hindi mo kayang gawin sa sarili mo. Yan ang tinatawag na biyaya. Ngayon, in this case, sa church, sa kaso ng church, he does knock. Sa church, kumakatok siya. Kasi sabi diyan, oh, behold, I stand at the door. Church yan. And knock. Kumakatok siya sa church. He does knock. And in this sense, they do have to open the door. Otherwise, he won't come in. Not because he can come. He won't come in unless they want him to come in. The church. Again, behold, I stand at the door and knock. And Jesus said, if any man, ngayon individually na, hindi na as a church, if any man, meaning any member of the church. Yun na, ang target na ng Panginoon, sino mang miyembro. Hear my voice. You see, only Christ's sheep will hear His voice. And open the door, meaning the believer, not the sinner. Kung si totoong believer in Christ, he got to open the door. He should open the door. And then His promise, I will come into him. Not to save him, but to sup with him. Not salvation, but fellowship. To sup with him, that supper, meaning Jesus Christ will dine with him. Restoration of fellowship. That means to join with the Lord in His supper. Katulad ng mga apostles, nung nagkaroon sila ng Last Supper, Jesus Christ dined with them. Fellowship. Kaya yung simbahan na nagkakamali na, winawarningan ng Panginoon. Mag-repent kayo. At sino man sa inyo, sino mang miyembro, ang makapakinig ng aking tinig, at pagbubuksan ako, papasok ako. Kasi ang simbahang ito, nagkakamali na, apostate na eh.
Now, one important remark. Christ is outside the church. In this church, Christ is no longer preeminent. You see, in the true church of Jesus Christ, Christ must always be preeminent. Because He's the Lord, He's the head of the church. Siya dapat ang preeminent. In Colossians chapter 1, please. Go to Colossians chapter 1. Konti na lang po. And I'm going to end up this message. Colossians 1:18. Sino dapat masusunod sa church? Sino dapat preeminent? Sino dapat ang sikat? Sino dapat ang susundin sa church? Christ. Colossians 1:18, sabi po rito, and He is the head of the body, the church. Siyang head hindi pastor. The head of the church is not the pastor. I'm not the head of this church. Christ is the head of this church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. You see? Pero in this case, sa kaso ng church sa Laodicea, the preeminent one is now outside the church. Now this refers to Laodicea. Now I know ang Laodicea sa situation ito, sa panahon ito, ay church pa rin ng Panginoon. Pero kahit na church na ng Panginoon, kita nyo, nasa labas na siya. How much more yung mga simbahan na hindi churches ng Panginoon? Nasaan ang Panginoon? Wala. Wala sa kanila. Ito, church na ng Panginoon na nagkakamali. Nasa labas na siya. Kasi hindi na siyang nasusunod. No? Nang tanong, bakit lumabas ang Panginoon? Church niya, bakit siya lumabas? Ba't niya iniwan ang kanyang iglesia, yung mga miyembro? You know why? Kasi, according to our context, materialism has taken them over. A church cannot be in a position of both materialism and spirituality. Pinasok ng church ang sanlibutan sa loob at yan ang dahilan kung bakit si Jesus Christ lumabas. Hindi niya matitiis yung simbahan na punong-puno ng worldliness. Hindi ho niya masisikmura ang isang church na puro pagpapalaki at pagpapaganda ng building ang inatupag, pagpaparami ng mga miyembro, pagpapayaman, etc. na wala na ang Panginoon dyan. Wala na. Tandaan niyo yan. Nasa labas na siya ng iglesia. Hindi na po siya gumagawa. Hindi na po siya nagpapala. At kahit na marami silang nagkakatipon dyan sa pangalan, wala siya roon sa kanilang kalagitnaan. Kaya delikado po ang mga churches na puro pagpapalaki at pagpapayaman ng simbahan ang ginagawa. Kaya kapag may nakita po kayo ng ganyan mga simbahan, red flag na po yan. Laodicea Church yan. Laodicea Baptist Church. So ang larawan ay si Kristo ay nasa labas ng iglesia. Ang nakakalungkot, ang iglesia ay baka hindi mag-repent sa pagiging indifferent. Why? Because of pride, na nagsasabing, we don't care, we have need of nothing, we don't need your reminders, we don't need your rebuke, we don't need your teaching, your sermon, leave us alone, mind your own business. At wala na hong pag-asa na mag-repent at umamin sa kanilang mga kasalanan, pagkakamali, para ma-restore. Kung gayon, ang sabi ng Panginoon, if any man, any member of the church will open the door, meaning will be open. Any member of the church will be open. I will have fellowship with him. Magkakasundo kami at magsasama kami. Kahit na ang church mismo isinuka na ng Panginoon, God will be with the few who remained steadfast. God will be with the few, faithful and true to Him, just like the faithful few in Sardis Church. Tanging sa kanila lang makikipag-fellowship ang Panginoon. Now, finally, let's go back to Revelation chapter 3. Look at verse number 21.
the reward. Revelation chapter 3. To him that overcometh. So dapat overcomer tayo. Anong i-overcome? Yung lukewarmness. Yung neither cold nor hot. Di mo malaman kung malamig ba o mainit ba. Maligam-gam eh. Sala sa init, sala sa lamig. Yan yung simbahan. I will grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in His throne. Now notice, there are two kinds of throne here na nabanggit. The first, sabi, my throne, and then the Father's throne. There are two different thrones. Tama? Two different thrones. Iba yung my throne, sa verse 21, A, doon sa Father in His throne. My Father in His throne. That's the Father's throne. So, Christ's throne and the Father's throne. Dalawa yan. Nasaan ang Father's throne? Question, nasaan na ngayon si Jesus Christ? Ngayong umaga, nasaan si Jesus Christ? Nakaupo siya sa kanyang Father's throne. Nung nabuhay na maguli si Jesus Christ, umakyat sa langit, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Meaning, He sat down on the right hand of the Father. You see, Jesus Christ and the Father, or Jesus Christ is co-occupant with the throne of His Father. Ang trono ng Diyos sa langit, isa lang. Pero this is going to be a big, great honor to sit with Christ in His throne. Amen. Then lastly, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Ang makikinig lang sa mensaheng ito, yung may hearing ear. Dahil binuksan ng Panginoon kanyang pandinig. Sa akin pong pagtatapos, allow me mga kapatid to read this article written by the late Elder Milburn Cockrell entitled Nickels and Noses. Kasi kanyang dinescribe exactly yung characteristics ng isang Laodicea church. Na yan ngayon ang mga simbahan ngayon, a lukewarm church. I want you to listen very carefully. Sana maintindihan niyo po. Sabi niya, we live in a time of big meetings, big churches, big church buildings, big preachers, and big church budgets. The failure or success of a church and its pastor is judged by the number of nickels and noses that they have. In all too many cases, there is sin in this more satanic pride than spiritual piety. In the craze for nickels and noses, churches have replaced preachers and pastors with puppeteers and pranksters. The gospel of Christ has been superseded by gimmicks, gadgets, and games. Psychology has taken the place of the Holy Spirit conviction. The faith has been displaced to finance, fun, and foolishness. Church discipline has been relegated to the background in order to swell the size of the church with religious hypocrites who might give a little money to the church now and then. The average pastor is no longer a powerful, plain preacher, but a polite, polished politician. The nickels and noses racket has filled our churches with unconverted persons. We have far more churchianity than Christianity. Many church members are whitewashed, but they are not blood-washed. Their names are upon the church roll, but they are not found in the Lamb's Book of Life. Many have been reformed, but they have not been reborn. Many have been confirmed, but they have not been converted to Christ. There are so many lost people in our churches that you cannot tell the difference between a church member and the unconverted. The reason is because there is no difference. Both are headed to hell as fast as time can carry them. It has produced icy services and cold, callous, complacent church members. Look at the average church.
They have their robe choir, their cut and dried program, and their intellectual preaching. They have a beautiful edifice. They have all the organization and rituals one could ask for. But in most cases, it is spiritless. We have form without reality. We have organization without power. We have profession without possession. We have a form of godliness, but without the power of godliness. We have religion without life. This idea has given us the gimmick gospel. Most church members want to be entertained instead of instructed in the Word of God. They have far more delight in the gospel of amusement than the gospel of the atonement. Gospel celebrities must be brought in to entertain these worldly church members. These members love to hear these clerical comedians who mix a few verses of scripture with a large amount of humor. Special singing groups must be brought into. These have the same dress, music, hairstyle, and manners of any rock and roll group. Our church services nowadays have become a carefully produced theatrical production for the delight of carnal Christians and religious rascals. The only difference between this entertainment and that in the local nightclub is that it has a religious flavor. But they say it must be done to get nickels and noses. While there are some exceptions, most big churches are worldly churches. Not spiritual, worldly. They have high carnality and low spirituality. Truth is very scarce in such fashionable churches because the Word of God has been compromised to keep nickels and noses. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y lumuhod. Dakilang Diyos na banal at taas-taasan sa lahat. Salamat sa iyong mensahe na ipinayag sa amin. Salamat po sa iyong mga salita. Pinakita niyo sa amin ang kahalagahan ng isang iglesia na tumatalim at sumusunod sa inyo at tanging kayo lamang po ang itinataas at sinusunod sa iglesia. Nakikinig sa iyong tinig, sa tinig ng Panginoon Hesus at sumusunod sa kanyang mga utos at mga aral. Panginoon, panalangin po namin na i-preserve niyo po ang iglesyang ito sa purity ng doctrines and morals. Huwag kaming maging lukewarm. Pagningasin niyo po ang aming pag-ibig sa Panginoong Hesus. Gawin niyo kaming matapat, meron pong matibay na paninindigan sa katotohanan, earnestly contending of the faith which was once delivered by the saints. Maging mabuti kaming katiwala ng mga bagay na espiritual na ipinagkatiwala niyo sa amin, lalong-lalo na ang iyong mga aral, ang iyong mga katuruan. Huwag namin ko-compromise kapalit ng pera, material gain, o kaya ministerial success. Turuan niyo po kami na magtiis, turuan niyo po kami maging matyaga, mag-endure unto the end hanggang sa dumating ang aming Panginoon Kristo, na hindi namin tinatalikuran ang amin pong mga duties, ang aming mga responsibilities bilang mga alipin po niyo, bilang mga lingkod niyo, Panginoong Diyos. Patuloy namin pangangaral sa Yesu Kristo, patuloy po namin pangangaral ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, patuloy namin babahagi mga tunay na aral ng Panginoon Kristo at ng mga apostol. Dalangin po namin, O Diyos, na kalugdan niyo po na magligtas pa ng mga kaluluwa, meron pang mga kaluluwang mabubuksan ang kanilang mga puso, buksan niyo po, Panginoon, na makilala nila ang iyong anak na si Yesu Kristo, na siyang tanging Panginoon tagapagligtas, at mapabilang sa tunay na church ng Panginoon, nakakaunti na lamang na naninindigan sa katotohanan. Patuloy kaming turuan, Panginoong Diyos,
upang malaman namin kung ano yung kalooban sa aming buhay at ang yung kalooban ng aming gagawin dito sa lupa habang kami nabubuhay. Maraming salamat po sa mga panauhin po namin. Kayo na pong bahala sa kanila. Sila po ay aming pinagkakatiwala sa inyo. Ang mga salita niyo po kanilang napakinggan, naway ingatan niyo po sa kanilang mga puso at ito po ay magbunga. Ayon po sa inyong plano, layunin para sa kanila. Mahabag kayo sa aming sambahayan, sa aming mga anak, mga magulang, mga kapatid, mga asawa, na hiwalay pa kay Kristo Jesus. Bagabagin niyo po palagi mga puso nila. Tulungan niyo sila, Panginoong Diyos, na maligtas din. Patuloy kaming gamitin ang iglesyang ito kahit munting kawan lamang na matupad namin ang purpose po ninyo kung bakit ang church na ito ay nag-exist. Kami pong gawin yung patuloy na gawing instrumento at kasangkapan ng inyo pong pagpapalang espiritual. Maraming salamat sa mga katuruan at mga aral na ito na patuloy nyo inahayag sa amin, Panginoong Diyos. At sa inyong mga kamay, pinagkakatiwala po namin ang aming mga sarili buhay. Maawa kayo lagi sa amin. Gawin nyo sa amin, Panginoon, kung ano po ang nakalulugod sa iyong paningin. Bilang putik sa kamay ng magpapalayok. Tanggapin nyo aming pasalamat at papuri na handog at naali po namin sa inyo. Ito po ang aming katampatang paglilingkod. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas ni Jesu Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Maraming salamat po. Tapos na po ang ating banal na pagtitipon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Maraming salamat po sa ating mga panauhin. Sana hindi po kayo madala. At makapiling po namin kayo muli sa isa namang pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat sa mga first-timers na visitor. At yun naman mga dati na nating bisita. Thank you for coming. For continuous coming. God bless you. God bless you. Salamat po.